Sige, tanong niyo lang sa akin. Okay, dito kami sa cafe na to. Look. May t-shirt na ako. Ho, tignan natin sa likod. Aray, hindi ko makita. Hawakan mo nga yan. Yes, ang ganda nito. Oh. Pwede kayong bumili nito kahit sino rito. 450. Cafe na to, shirt, ayan. 550 na yan. Pangalawang batch. Introductory price pa lang yun. Ay, cut, 550 na pala. Talagang pang tropa lang muna. Second batch. Kasi maganda eh. O ito, may nakilala tayo. Bagong subscribers to. Pero may ano siya. Vlogger din. Magsisimula. Photographer. Retratista. Meron na siyang. Dagdagan natin yung subscriber niya. Tignan natin yung channel niya. 300 subscribers pa lang yan. Ang pangalang grupo mo? Hindi, mismong pangalan ko po. Tom RB Photography. Yes. Ako sa inyo lahat. Andito siya sa cafe na to. First time mo ba rito? Hindi. Tagal na rin. Tagal na rin. Okay, ay nasa likod ng t-shirt mo kayo. Ito po pala yung page ko. Baka gusto nyo rin Ayan, okay. The Connection. Anong pangalan niya? The Connection. Photography. So this is Facebook and YouTube. Sa amin lang po talaga. May kita to sa Facebook at saka sa Instagram. Okay. Anong style ng photos mo pala? Mostly ang kinukuha ko ngayon, dibu. Dibu. So professional. Hindi yung mga nasa kalye na ano. Hindi pitikero. Pero pwede rin. Pwede na rin po. You can check my website din po sa tomrb.car.com. So meron po ang website doon. tomrb.card.com. That card? C-A-R-D? Opo, yun yung kanyang domain. So may kita nyo yung sample na edit ko doon. Ano nga rin pala ako ay isang video editor. Okay. Magkano naman kaya? Meron ka masasabi kung magkano ang pricing? Let's say sa Dibu. Sa Dibu, dahil ano lang tayo, kalimita sa Pilipino, kailangan budget, di ba? Siyempre, lalo na ngayon. Higpit. So nasa around kami sa photos, around 3K to 3K, ilang photos na yun? Marami na rin. Unlimited shots po yun. Wow! Edited? Edited na po yun. Wow! Ang profile. 3,000 lang, may kasamang assistant. Ikaw lang talaga? Depende sa dami ng sa event po, sa event. So ibig sabihin, hindi lang basta Dibu, kahit na birthday, kung anong gusto nila, di ba? Outing, ano. Tignan ko yung likod mo, may nakita ko sa likod mo eh. Ayun, Rizal, Litratista. Ano to, grupo mo? Ito yung team namin. So pag gusto nyo ng wedding event. Oo, marami kayo. Pwede kayong kumuha ng marami. Nasa 5 kami din. Okay, pakita natin yung unit mo. Pakita natin yung... Ay, camera. Oo. Ito. Ay, meron ka na pala nito. Ano to? Hero 9. GoPro Hero 9. Ala, naka-GoPro ka na rin pala. May vibration reduction na rin yan, di ba? Di ba meron na yung anti-vibration? Saan mo ginagamit yan? Sa kasal din? Sa BTS na, pang BTS na. Ano yung BTS? Behind the scene. Behind the scene. Tapos yun na-upload mo. Ayan ang unit nyo. Yes, Nikon. Paras tayo Nikon. D80 ako. All timer. Ano to? Papace out na pero okay pa rin. Oo, lalapot pa. Yung sa akin D80, 80s yun eh. Pero naka lens ko, naka 600 yata. 600 mm? Oo, bali nagsi-start siya na 100 to 600. Pang-ibon. Nasira yung yung walk around. Meron akong 18 to 135, nasira eh. Pwede ko ba yung maayos? May kilala ka? Na-misalign. Parang nagpunggos, tapos sinubukan kong buksan. Hindi ko na naibalik sa tama. 18 to 135. Pwede pa siguro. Pero sana bilhin lang ng bago, no? Bago na. Magkano lang yun? 5,000 na nga lang yung mga yun eh. Basta hindi yung special eh. O yan ha. Ito yung vlog natin ngayon. Nandito tayo kay JM. Ay, si JM. Pinaka-boss ko, sir. Si Sir siya ba? Siya po yung mentor. Ay, best boss natin lahat yan. Kaya tayo nandito. Ayan. Nagluto si Boss JM. Yan. Libre yung kami. Hindi! Kinukulit ko si Boss JM ha. Pupunta kami sa Manukan. Nagdadalawang isip pa. Nipilit ko siya. Tutulungan namin siyang sasample lang kami sa Manukan, no? Para malaman naman natin kasi motorcycle on wheels tayo. Pakita natin na kaya talaga nating umandar sa kung saan at mag-setup ng kape. Kasi kape namin dito, pang Starbucks, kape namin dito. Hindi ito basta 3 in 1 o something. Ano to? Sophisticado to. Ayan, naka Da Vinci kami. Oh. Da Vinci. May mga syrups. Yan Okay. Diba? Ang ganda ng vlog natin, no? So, camaraderie, friendship, kape, tambay, everything. Everything in one place. Okay. So, dead mo. Hindi tayo pinapansin, no? Dead mo. Sa game lang ng game. Mag-hi ka naman! Hello! Galing mag-swimming to. Peace!
go na to. Camera, mapakita mo. Ay, hindi pa rin camera. So ito pala, meron din siyang ano, meron siyang GoPro Hero 10. Seryoso yun ha, alam mo? Pag may GoPro kang ganyan nakataas, seryoso na yan eh. Seryosong vlogging na yan. No? Magastos eh. Oo, gastos. Magkano yung mga yan? 21,000 yung sa akin eh. Yung sa'yo magkano? Hero 7 ko is 21,000. Nakuha mo yung second hand? Ano po home credit po yan. Kita mo na. Yan yung inaano ko. Kailangan sana bawiin sana. Ano? Sana return of investment, ano? Sana. Kasi binata ka pa naman yata. Binata pa. Yun lang. Pag binata, pwede yan. Pero ganyan talaga nagsisimula, no? Kala nyo madali, no? Minsan, vlogger ka, gagamit ka talaga ng, bibili ka muna ng unit, no? Camera or whatever, phone. Pero dati, ang binili ko lang, yung unit ko, nagsimula ako, yung D80, binili ko yon. Pero ako talaga yon kay Hidalgo. Pero after that, ano na, sponsored na. Lahat na to, binagbibigay na sa akin. Ano siya, yung Hidalgo? Hidalgo Street, di ba? Doon sa, ano, sa Quiapo, hindi ka ba doon bumibili ng camera? Mura doon eh. Mura. Hidalgo Street, mura doon. Ewan ko kung bakit yung si Kilamayer. Sikat na sikat yun doon. Sa matapat ng simbahan ng Quiapo, merong street doon, Hidalgo Street. Camera, ano yun? Tale as old as time yun. Noong pang 1960s, mga Sampaguita Pictures, lahat ng mga camera nila, tawag dito, yung mga ilaw nila, doon kinukuha lahat. May hint ako kung bakit mura. Ha? May hint ako kung bakit mura. Malapit sa pier. Yun na lang. Malapit sa pier kaya mura. Pero hindi na natin detalye kung bakit sobrang mura. Half price sila doon. Hidalgo, Camera Center. Tapos pag magpaparepair kayo, doon din sa Hidalgo. So ayan ha, si Tom ha. Ayan na natin ha. Subscribe natin, supportahan natin. Tsaka kung gusto niyo talaga ng actual na mura at Rizal Letratista. Titignan natin mga pictures niya. Tingnan natin. Ito yung mga, Tingnan, sample nga tayo. yung mga sample na picture natin para ano siya, tambay din dito sa Cafe Inato. So kung gusto niyo pumunta rin kay Cafe Inato, nasa parang elementary school, pop-up lang siya pero tingnan natin. Parang elementary school pop-up. Kahit mga konti lang, tignan natin. Ayun, yan mo, zoom mo ng konti. Ayun, yun. Okay, tapat mo dito. Yan, yan. hindi makita. Hindi, makikita yan pagkano, yan. At least may idea na sila kung paano ka tumira. Wow. Wow, nakaano ka, 2.8 something. Opening mo. Ayong ano? Naka-opening yung camera mo, aperture. Anong aperture ng camera? 2.8? 1.8. Naka 1.8 pala siya, yung mga nakakaalam sa camera. Naka 1.8. Sa 1.8 doon nanggagaling yung bokeh. Yung bokeh. Tinatawag nilang parang blurred yung background para masyadong solemn doon sa target yung picture kasi yung background nagba-blur oh. Ay, background. Oo, yung sa 1.8 mo. Ayan nakikita nyo. Hindi nyo na ma-distinguish yung damo. Pero ang clear nung bride, no? Pero yung damo sa likod, hindi na siya importante. Yun yung bokeh na binablur niya. Automatic yun. Minsan hindi pa dumarating sa computer, nabablur na yun. Ayan oh. Ayan. Pinadaan mo ba yun sa computer? Pinadaan mo yata eh. Opo, sa edit na nag-edit. Oo, kasi walang transition. Walang transition from here to here. Yun. Ayan ito yung mga ganun. Mga effect na yan. Sa edit. Pakita mo. There. Okay. So yun lang muna. Mahaba na. 4 minutes. Peace out. Peace. Diretso na natin. Yan, impromptu. Okay. So, si Tom, interviewin daw ako para sa channel niya. Okay, so may kape ako dito, cappuccino. Paborito ko cappuccino hot eh. Hindi ko makita yung sarili ko. Picture tayo kuya. Oo, dapat ganyan niya oh. Hello po. Ngayong araw, gabi na pala ngayon. So may kunting katanungan lang ako kay Sir kung paano siya nag-start sa kanyang vlogging at saka kung paano na-discover yung ganyang pag-vlog. Ayan, okay, maganda tanong. Actually, professional ako sa media. Gumagawa ako ng websites, ng brochure, ng poster. Meron akong grupo noon. Gumagawa kami ng mga ABP sa company. Wala pang social media noon, no? Obviously, no? May edad na. So, wala pang social media noon. Kaya nangyari,
Yun ang business namin. Tapos nung pumasok na yung vlogging with the B, yung vlogging is writing stories. So wala pang video. Vlogging lang. Alam mo yung vlogger.com? Okay, spell yung B talaga. Oh, B, bulletin logging. Ang tawag doon, bulletin logging, vlogging. So, ang gagawin mo, isusulat mo yung kwento, parang dyaryo magazine, no? Wala pang vlogging, wala pang video vlogging. Kasi ang sobrang mahal ng mga camera noon. Sobra, ginto talaga. So, nung eventually, nung nagkaroon na kami ng chance, ang first kong camera na binigay sa akin ng kapatid ko is a Canon PowerShot. PowerShot! Alam niyo yung PowerShot? Consumer yun eh. Consumer yung ginagamit ng mga pamilya. Consumer unit yun eh, yung camera. Saan niyo pa kuya kung anong taon? Na year 2010. Tagal na. 2010, oh. 13 years ago. Oo, tapos nagulat kami, yung PowerShot na yon, imbis pampamilya lang yun, biglang meron siyang video. Nung bumiyahe kami diyan sa sa Rizal, bumiyahe kami ng Real, mga 2010, 2012 ganon. Binuksan ko yung video, tapos nag-video ko, tawa na kami, tropa, anong kinakain mo dyan? Lahat kami nahihiya pa, pinipilit namin humarap sa video, hindi man namin alam kung anong mangyayari. Dahil wala pa namang subscriber yung channel, wala pa. So, nung pinanood namin yun, riding video, motorcycle riding in the Philippines, yun ang title ng video, motorcycle riding in the Philippines. Ayun na, pumalo yun. Doon nagsimula, pumalo yun, ang dami nanood, tapos nagkaroon kami ng hanggang 90 subscribers. Nung nagkaroon kami ng 90 subscribers, kala ko pa nga may sira yung YouTube, no? Ay ko, sino ba naman nagsusubscribe sa amin with a riding video na ganyan galing sa PowerShot, which is 700 lang ata, 720. Mababa ang quality, 720. Tapos syempre walang stabilizer pa nun. Nagtuloy-tuloy na yon. Nagkaroon kaming 100. Tapos nagluto kami ng kaldereta sa bahay dahil party na ng grupo, no? Christmas party ng grupo. Nagluto kami ng kaldereta in the backyard. Tignan mo sa channel ko, kaldereta in the backyard. Nagluto kami. Di syempre puro kalokohan na naman, no? Mga rider, kalokohan. Minsan hindi masyadong malinis yung kawali. So mga tao nagko-comment sila, dumi-dumi daw ng way ng pagluto namin ng kaldereta. Doon tumabo ng subscribers yun. Alam mo, subscriber na 100 in a day. 100 a day. Tuloy-tuloy hanggang 10,000. Hindi na tumigil yung kaldereta na yun. Up to this very day. Hanggang ngayon, tumatabo pa rin yung video na yun. So hindi mo alam kung paano gumagana yung algorithm, no? Kung hindi natin alam kung paano gumagana, bakit yung lumang video na yun hanggang ngayon tumatabo pa rin. Which is, yung video na yun is 2012 to 2015. Luman-luma na hanggang ngayon. Tumatabo pa rin yun. So, I mean to say, pag may mga bagong vloggers, sinasabi ko sa kanila, sometimes kailangan mo lang ng 1-2 video para makilala ka. 1-2 video para magsimula yung channel mo. Hindi kailangan ng sobrang araw-araw, hindi rin kailangan ng daily. Hindi paramihan talaga. Tapos usually yung algorithm sasabihin niya kung pagkain ng gustong mag-advertise, let's say Knorr seasoning. Dapat tumama sa pagkain mo. Halimbawa, yung pagkain mo, apritada, minudo, tapos ganun din yung flavor ng Knorr seasoning na nag-advertise. Mag-a-add sa'yo yun. Doon ka magkakapera, tsaka subscriber. Tsaka ang pagkain kasi, international. Ibig sabihin, kahit na anong lahi mo, kahit na anong edad mo, lahat tayo kakain, di ba? So, lahat tayo gusto ng video na tungkol sa food. Hindi kagaya ng motor sa mga lalaki lang or pero sa food. Tapos kuya, paano nyo na yung idea na Pinoy Adventure Rider? Ano yun? Paano nyo naisip na concept yung gano'n? Kasi ganito yan, dun sa international scene, meron kasing isang kasamahan namin na rider, sabi niya, wala tayong mapuntahan, punta tayo sa amin. Saan kayo nakatira? Sa Apari. Nagtawanan kami. Sobrang tawanan talaga namin. Sabi namin, wala pang nagkakagawa niyan, sabi namin. Walang pumupunta ng nagmumotor ng ganong kalayo. 550. Sabi niya, matagal naman tayo, di ba? 1 linggo tayo, iikot tayo. Sabi ko, wala pang gumagawa niyan. Tapos nag-search kami. Meron pala, ang dami pala, tinatawag nilang Philippine Loop. Iniikot yung Pilipinas in 25 days. May mga grupo palang rider na ganyan. Tapos, tinignan pa namin, meron din pala sa international scene na nag-around the world na nakamotor. Ang tawag sa kanila ay
adventure rider. Ang tawag sa international riders ay adventure rider. Ang ano nila ADV. Pag nakita mo yung sticker na ADV, pag nakalagay na ADV dun sa sticker ng big bike, ibig sabihin international rider yun, ADV na pabilog. Actually, ginagamit na nga yun sa mga model ng mga bike yun, ADV, meaning for adventure. Oo, so ang ginawa ko, nilagyan ko ng Pinoy. Kaya pala. So ibig sabihin, ang liit pala ng mundo. Meron pala mga tao, minomotor lang yung buong mundo. Ang liit pala niya. Kailangan mo lang talaga ng pera, tsaka ano. Pera talaga. Dahil logistics, di ba? Siyempre logistics, siyempre may tawid dagat, tapos siyempre meron ka ring ano may tawag dito? Visa. Si visa. So yun. Tapos nag-click na yun. Pero siyempre lagi mo rin isisingit yung origin mong job. Hindi basta asa ka lang sa pera nung ano. Yung false hope na yayaman ka, gano'n kagaya ng iba. Hindi mo rin pwedeng ano. Pwede hawakan ito. Oh, sige. Bababa ko lang.